Isang maligayang araw sa inyong lahat, Sitio Pangil. Na-miss niyo ba ang pinakagwapong true storyteller na walang iba kundi si Crisanto? Huwag kayong mag-alala dahil nagbabalik na naman ang inyong lingkod para muli kayong hatiran ng isa na namang kakaiba at kakilakilabot na kwento para sa araw na ito. Alam niyo naman, bata pa lang ako, mahilig na talaga akong makinig, manood o magbasa ng kahit na anong kwentong kababalaghan. Dahil dyan, marami na akong naipong kwentong katatakutan. Lalo na yung tungkol sa mga nilalang ng dilim na sinasabing hayok daw sa dugo at laman ng tao o mas kilala sa tawag na aswang. Pero siyempre tulad pa rin ng dati, hindi na naman ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa naging experience ng pinsan ko na itago na lang natin sa pangalang Kiko. Siya ang pinakamatanda sa aming magpipinsan. Siguro mga 10 taon din ang itinanda niya sa akin. Pero sa aming lahat ay siya pa yung pinakaisip bata. Siya kasi ang pinakapasaway. Naturingan pa namang panganay. Kaya nga kahit sino sa aming mga nakababata sa kanya ay wala siyang kasundo. Lahat kami bad trip sa kanya noon. Lahat kami ilag sa kanya. Siya na nga yata ang pinakahambog na taong nakilala ko sa buong buhay ko. Siya yung tipo ng bully na kahit mga batang paslit ay pinapatulan at inaalas ka niya. Basta matripan ka lang niya. Daig pa nga niya ang adik nun dahil alam kong hindi naman gumagamit ng kahit anong gamot ang pinsan ko para lang makagawa at makapag-isip siya ng mga kalokohan. Ganun siya katindi. Kaya nga tuwang-tuwa kaming lahat nang magdesisyon ng tatay niya na ipadala si Kiko sa probinsya nila sa Mindanao. At yun na yata ang pinakatamang desisyong ginawa ng tiyuhin ko sa buong buhay niya. Dahil kasi doon, nakahanap ng katapat ang pinsan kong hambog. Nasa elementary pa lang siguro ako ng mga panahong yun. Kung tama ang pagkakatanda ko, grade 3 pa lang ako nang mabalitaan kong ipinatapon daw ni Tio Manuel si Kiko sa Mindanao dahil bagsak na naman ito sa high school at hindi na naman makakagraduate. Pangatlong ulit niya na yun noon bilang 4th year high school student. Pero talagang hindi pa rin siya makapasa. Dahil sa sobrang daming kalokohang kinasasangkutan niya noon. Sa wakas ay napikon din si Tio Manuel. Kaya kahit tutol na tutol ang asawa niyang si Tia Feli, wala pa rin itong nagawa ng si Tio Manuel mismo ang naghatid kay Kiko pauwi sa Mindanao. Ikaw na bahala rito sa pamangkin mo, Kuya Lito, ha? Talagang gusto ko nang matuto ng leksyon ng batang yan dahil ilang beses ko na yatang nagulpi yan Wala pa rin epekto. Hindi rin naman madaan sa maayos at malumani na pakiusapan. Sawang-sawa na ako. Kung pupwede nga lang, ibalik yan sa matres ng nanay niya, ginawa ko na. Hayaan mo, sigurado dito hindi pwede ang ugali niyang yan dahil makakahanap yan ng katapat dito. Tingnan natin ang tigas na mukha niyan kung makadaupang balad niya ni mangkukulam, mambabarang, engkanto o di kaya'y aswang.
Dinig na dinig daw ni Kiko ang usapang yun ng tatay niya at ng kanyang tiyo Lito habang naglalakad ang mga ito papalabas ng maliit na bahay ng yumao niyang lolo at lola. Hindi niya para alam kung matatawa ba siya o mapapangiwi sa sinabi ng kanyang tiyuhin dahil sa isip-isip daw niya nun. Tanda-tanda na ito, naniniwala pa sa mga ganun. Aswang, patawa yata itong tiyuhin kong to. Ano ko, bata para takutin nilang baka kainin ako ng aswang? Iiling-iling pa raw si Kiko noon habang pinanunood na umalis ang tricycle na pinara ng tatay niya. Ang totoo, wala naman daw talagang epekto noon sa kanya ang ginawang pagpapatapon sa kanya ni Tio Manuel sa probinsya. Sa katunayan nga, parang na-excite pa raw noon si Kiko dahil may panibago na naman siyang lugar na paghaharian. Talagang uubod niya ng hambog, di ba? Kayo ba, may kakilala ring ganito rin kahambog na tao? Comment nyo nga ang pangalan guys at nang maiwasang maipangalan sa magiging anak ko in the future. Pero balik tayo sa kwento. Unang araw pa lang daw ng klase noon ni Kiko sa bagong eskwelahang papasukan niya may bago na naman siyang target. Para sa kanyang hindi nakakatuwang trip. May bago na naman siyang napiling bulihin at yun ay walang iba kundi ang kaklase niyang si Mariano o mas kilala sa palayaw nitong Yanong Cuba. Si Yano ay mayroon daw pong kondisyon sa kanyang physical appearance. Meron po kasi siyang isang malaking bukol sa likuran. Isa siyang Cuba na dahilan kung bakit ito agad ang napiling pagtripan ni Kiko. Unang pagkakita niya pa lang sa kanyang kaklase. Ma'am, sorry po kung late ako. Nagkaproblema lang po kami sa bahay. Oo nga ma'am, patawarin niyo na po si Yano. Mukhang bigat-bigat talagang dinadala niya eh. Sa likod nga lang. Humagalpak daw ng pagkalakas-lakas si Kiko, kaya natawa na rin ang mga kaklase nila. Dahilan para mapayuko na lang ang napapahiyang si Yano. Napailing naman ang teacher nila sa ipinakitang asal ng mga estudyante sa kawawang si Yano, kaya sinaway niya ang mga ito. Kiko, kaya bago-bago mo pa lang dito sa eskwelahang ito, ganyan na agad ang asal mo. Aba, kung ganyan ka rito sa klase ko buong taon, maigi pang sabihin mo na sa akin para makahanap ka na agad ng panibagong mga adviser. Itong mga batang to, sige na, Yano, maupo ka na. Impit na lang daw na bumungis-ngis si Kiko para hindi mahalata ng teacher nilang patuloy pa rin niyang pagtawa. Samantalang si Yano naman ay hindi na lang siya tininan at nag-focus na lang ito sa pakikinig sa klase. Pero hindi pa doon natapos ang ginawang pangtitrip ni Kiko kay Yano ng araw na yon. Dahil noong break time nila ay nakaisip pa siya ng mas malalang kalokohan. Hoy! Yanong Cuba! Tinawag daw ni Kiko ang kaklase niyang may kapansanan pero hindi siya nito nilingon. Yano! Inulit niya ulit yun pero para lang daw siyang hangin na hindi nito naririnig at hindi pinagtutuunan ng pansin. Aba, matapang tong kubang to ah! Ang ginawa raw ni Kiko, pumilas siya ng papel sa kanyang notebook at kinuha ang mga maliliit na batong buhay na pinulot niya kanina habang papasok siya sa eskwela.
Pagkatapos ay ibinalot yun sa papel na pinunit niya bago niya ito kinuyamos. Hoy, yan ko ba? Tawag ka ni ma'am. Muli ay sumigaw si Kiko at sa pagkakataong ito ay lumingon na sa kanya sa wakas si Yano sa pag-aakalang guro nila ang tumatawag sa kanya. Eksakto namang paglingon ng kawawang binatilyo ay ibinato ni Kiko kay Yano yung niyamukos niyang papel na may lamang batong buhay sa loob. Kaya tumama yun sa kaliwang mata nito. Aray! Nasa po agad ni Yano ang mukha niya. Halatang nasaktan sa ginawa ni Kiko. Kahit yung ibang kaklase nilang nakakita sa nangyari na pasinghap din eh. Pagkatapos, nang tanggalin daw ni Yano ang kamay niya mula sa pagkakasapo sa sarili niyang mata, nakita nilang lahat na nagdudugo na pala ang parting yun. Ang uuwi niyo naman, kaunting sugat lang yan eh. Pero parang wala lang daw kay Kiko ang nagawa niya. Siya pa nga ang galit nang tumakbo si Yano para magsumbong sa kanilang advisor na naging dahilan para palabasin siya sa klase nito at ipadala na lang siya sa guidance office. Umanda ka sa akin, Kuba ka. Aabangan kita mamayang uwian. Yun pa raw ang sinabi ni Kiko sa kaklase niya bago siya tuluyang lumabas ng classroom. Hindi nga talagang nagsinungaling si Kiko. Noong dismissal na nila ay sinundan niya na si Yano habang pauwi ito sa kanila. Saan ka pupunta, Kuba? Hindi ba sabi ko sa iyo humanda ka sa akin? Isang tadyak ang ibinigay ni Kiko kay Yano, dahilan para matumba agad ito at mabuwal sa lupa. Pero hindi pa rin talaga tinigilan ni Kiko ang kawawang kaklase dahil nang iwan niya ito sa daan ay sinigurado niya na halos hindi na ito makagulapay pa. Sigurado raw si Kiko noon na ilang araw pang hindi makakapasok si Yano sa eskwela dahil sa mga tinamo nitong pinsala sa kanya. Pero ganun na lang daw ang gulat niya nang abutan niya ito kinabukasan sa kanilang classroom na wala ni isa mang galos o pasa sa katawan. Yano? Nanlaki raw ang mga mata ni Kiko. Medyo kinabahan din daw siya sa uri ng tingin nito sa kanya na parabang gusto siyang lapain nito. Talagang takang-taka si Kiko kung paanong nangyari yun. Gayong halos hindi na makagulapay si Yano kahapon nang iwanan niya ito sa daan. Sa sobrang kaiisip niya tuloy ay hindi niya na napansing nandyan na ang teacher nila. At hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataong kumprontahin ang may sa maligno raw yata niyang kaklase. Nang uwian na ulit nila, nagpasya raw ulit si Kiko na sundan si Yano pauwi sa kanila. Pero nagulat si Kiko dahil hindi katulad ng dinaanan nito kahapon ang daang tinatahak nila ngayon. Pumasok daw si Yano sa loob ng isang masukal na kakahuyan kung saan sumunod pa rin si Kiko. Diyan ka pa dumaan, ha? Lagot ka sa akin lalo. Hindi na kita titigilan ngayon hanggat hindi ka sumusuka ng dugo. Sa isip-isip niya ay banta pa raw ni Kiko. Mga nasa bandang gitna na raw sila ng kakahuyan nang biglang huminto si Yano sa paglalakad. Pagkatapos ay bigla itong nagpalingalinga sa paligid. Napahinto rin tuloy si Kiko at nakakita na siya ng pagkakataong lumabas sa pinagtataguan niya at magpakita sa kaklaseng balak niya na namang gulpihin ngayon.
Kaya lang ay bigla naman itong nawala sa paningin niya. Lo, saan napunta yun? Ang bilis naman yatag nawala ni Kuba. Napakamot pa raw si Kiko sa sariling ulo habang hinahanap si Yano. Nang magpalinga-linga siya sa paligid ay doon pa lang daw niya napagtantong madilim na pala ang paligid. Dahil bukod sa papalubog na noon ang araw ay natatakpan pa ng mayayabong na dahon ng matataas na puno sa loob ng kakahuyan ang buong paligid. Doon na siya nagsimulang makaramdam ng hindi maganda. Puta, naisahan yata ako ah. Naging alerto si Kiko. Pinakiramdaman niya raw ang paligid niya noon. At maya-maya pa ay nakarinig siya ng mga tunog ng umaangil na hayop sa paligid. Noong una mahina lang daw yun. Pero habang tumatagal ay lumalakas din ang tunog na yun, kaya unti-unti ay kinilabutan na ang hambog. Sino nandyan? Yano? Ikaw yan, no? Pakita ka sa akin, duwag. Huwag mo akong daanin sa ganito. Hinamon pa raw ni Kiko si Yano na lumabas hanggat sa maya-maya, bigla naman siyang nakarinig ng mga sitsit. Psst! 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 Nang lumingon daw si Kiko sa likod niya ay hindi agad niya nakita kung sino yung sumisitsit. Pero nang mapadako daw sa lupa ang tingin niya ay ganun na lang ang gulat niya nang makakita siya ng ulo na tila nakalawit mula sa pagkakabaon nito sa ilalim ng lupa. Putang ina, maligno! Napamura pa raw si Kiko. Bigla raw siyang nginisian ng nakalawit na ulo mula sa ilalim ng lupa. Kitang-kita niya nang biglang mag-iba ang kulay ng mga mata nito. Para bang naging mga mata raw yun ng bayawak. Maging ang balat daw nito ay nagsimulang maging kulay berde at naging magaspang din. Kalbo ang ulo ng nilalang. Nakakadiri din ng malagkit at kulay lumot ding likido na lumalabas mula sa nakangisi nitong bibig na nagpapasilay din sa matutulis ngunit madidilaw nitong ngipin. Talagang nahintakutan daw si Kiko noon at handa na sana siyang tumakbo kung hindi lang niya napansin ang babaeng nakatayo sa ibabaw ng isang malaking sanga ng punong kaharap niya ngayon. Nakatingin din daw ito sa kanya. Nanlalaki ang mga mata. Nakangisi rin tulad ng nilalang na nakabaon sa ilalim ng lupa. Ngunit ang pinaka nagpakilabot daw talaga nun kay Kiko ay ang malapaniki nitong pakpak na pagkalaki-laking tingnan dahil nakabuka yun na parabang ipinagmamayabang sa kanya. Kita niya pangaraw yung mga ugat-ugat na naandoon sa pakpak na yun. Kaya alam na alam niyang totoo ang mga nakikita niya. Inay, Itay, siya nga pala si Kiko. Kaklase ko. Bigla daw may nagsalita sa likuran ni Kiko. Nabusesan niya si Yano pero hindi niya ito magawang lingunin. Takot na raw siya noon. Kaya wala na rin siyang maisip sabihin at hindi niya alam kung tatakbo ba siya o iiyak na lang. Oh, akala ko ba'y gugulpihin mo ako ulit ngayon, Kiko? Akala mo ba wala kang kinatatakutan? Tumatawa si Yano habang nagsasalita. Naririnig niya rin ang mga yabag nito na parabang iniikutan siya. Isang abwak at isang kubot lang pala ang katapat mo eh. Ewan ko ba naman kasi sa iyo, Kiko?
hahanap ka na nga lang ng bibiktimahin mo sa kaduwagan mo, pumili ka pa ng isang nilalang na galing sa lahi ng mga aswang. Yan tuloy. Mukhang ikaw ang magiging hapunan namin ngayon. Pagkasabi nun ay biglang nagpakita sa kanya si Yano na ngayon ay may hawak-hawak na manok na ninangasab nito sa harapan pa niya. Bigla raw nasuka si Kiko sa nakita. Hindi niya kinaya yung nakakadiring tanawing nasaksihan niyang ginagawa ni Yano. Pero lalo pa siyang pinanlakihan ng mga mata nang maya-maya, bigla na lang daw hinubad ni Yano ang polo niya at inilabas mula sa likuran nito ang isang pakpak na nasa loob pala ng malaking bukol nito sa likuran. Katulad ito ng pakpak ng babaeng hanggang ngayon ay nakatayo sa ibabaw ng puno. Doon na napasigaw ng tuluyan si Kiko. Doon na rin daw siya nagsimulang kumaripas ng takbo. Ang kwento pa nga niya sa amin, habang tumatakbo raw siya ay sobrang napapaihi na siya sa takot hanggang sa hindi na raw niya napigilan at basang-basa na raw noon ang pang-ibaba niya. Tama na, patiwarin mo na ako, Yano. Hindi na ako uulit. Patawad, please. Nang sabihin niya yun ay sakalang daw huminto sa paghabol sa kanya ang mga aswang. Napahinto rin si Kiko dahil hindi na niya kaya ang hingal. Kaunti na lang daw kasi at pakiramdam niya ay magko-collapse na siya noon sa haba ng tinakbo niya. Alam mo na ba kung ano ang pakiramdam na kinakawawa at pinagtitripan ka, Kiko? Alam mo na ba kung ano ang pakiramdam ko? Bakas daw ang sakit sa mukha ni Yano nang kausapin siya nito. Patawarin mo ko, Yano. Ganito na ako simula pa noon. Bulakbol, sakit sa ulo ng mga magulang ko, salbahe, hambog. Kaya nga kahit ang mga kamag-anak ko ay nilalayon din ako eh. Patawarin mo ako, Yano. Pinapangako ko sa iyo, hindi na ako uulit. Magtitino na ako. Ang totoo, Kiko, wala naman kaming balak ng mga magulang ko na saktan ka. Gusto ka lang naming turuan ng leksyon. Sa totoo lang, sa bagal mong tumakbo kahit hindi talaga namin nagagawang gamitin itong pakpak namin ni nanay para lumipad ay magagawa ka namin habulin. Kung gusto ka talaga namin patayin, hindi mo na magagawang makiusap sa amin ngayon. Ang sabi raw sa kanya ni Yano, noon daw ay nakatira talaga sila sa isang liblib at masukal na bundok, kasama ang mga katribo at kalahi nilang aswang. Kaya lang ay hindi na raw talaga nila kayang sikmurain ang mga kasamaan ng mga kalahi nilang walang pakundangan kung kumain at kumitil ng buhay ng mga taong napapadpad sa kanilang lugar. Kaya nga raw sila lumayo doon dahil gusto na nilang magbagong buhay. Pasalamat ka na lang talaga at hindi ang mga katribo namin ang natsyempohan mong api-apihin dahil kung nagkataon, kakainin ka nila ng buhay hanggang sa ikaw na mismo ang humiling na lagutin nila ang iyong hininga. Pagkatapos daw siyang pangaralan ni Yano ay pinatakbo siya nito ulit palayo sa kondisyong walang makakaalam ng napag-usapan nila at ng mga nakita niya. Dahil kung hindi, handa raw silang bumalik sa dati nilang gawain
ang mangaso ng kanilang magiging pagkain na nakita nila ngayon sa katauhan ni Kiko. Siyempre, sinunod naman yun ni Kiko. Kaya nga laking gulat daw ng mga kaklase niya dahil pagpasok niya makalipas ang ilang araw niyang pag-absent sa eskwela ay para na siyang ibang tao. Dahil naging mabait, magalang, at napakabuti ng trato niya sa iba. Kahit nga po kaming magpipinsan, Sir Jupiter, noong umuwi na si Kiko sa amin sa Bulacan, pagkatapos niyang graduate ng high school sa Mindanao noon ay laking gulat namin dahil ibang-iba na talaga siya. Nag-volunteer pa nga sa simbahan ng Mokong at parang hindi na makabasag pinggan noong umuwi dito. Kaya nga tawang-tawa kaming lahat nang malaman naming yun pala ang dahilan. Mga aswang pala ang naging karma niya sa lahat ng ginawa niya noong kalokohan. Samantala ang sabi ho sa amin ni Kiko ay maayos naman na raw si Yano bago siya lumuwas ng Maynila. Hindi naman sila naging magkaibigan ni Yano pero paminsan-minsan ay nagkakausap naman daw sila at nagkukumustahan noon. Kaya lang ay hindi na talaga nawala ang takot na nararamdaman ni Kiko kay Yano at sa buong pamilya nitong aswang. At hindi raw yun mawawala pa hanggang sa tumanda na siya. Sana ay nagustuhan niyo ang kwentong ito, mga kasityo pangil. Magsilbing aral din ho sana ito sa inyo, ha? Anyway, marami pa akong baong kwento. Kaya kung gusto niyong magpadala ulit ako ng sulat dito, mag-comment lang ho kayo. Ako nga pala ulit si Crisanto. Isang simpleng taong mahilig mangolekta ng iba't ibang kwentong aswang na pwede ko rin ibahagi sa inyo. Sa ngayon, dito ko na muna tatapusin ang kwento ng pinsan kong si Kiko at kung paano tinabla ng aswang ang kanyang pagiging hambog.